Ang aking matagal ng lihim na iniidolo na si Liu Ruyan ay biglang nalugi ang kanyang pamilya. Pula ang kanyang mga mata, at nanginginig ang boses na nagtanong kung maaari ko siyang pahiram ng 1 milyon. Tumingin ako sa kanyang maputla at maliit na mukha, labis akong nasaktan, ngunit sa aking bibig ay kalahating biro akong nagsabi. Ano ba ang 1 milyon? Bibigyan kita ng 100 milyon, ituring mo na itong dote. At saka pakakasalan mo na lang ako. Akala ko magagalit siya, akala ko iisipin niyang pinapahiya ko siya. Ngunit isang saglit lang siya natulala, tapos tinitigan ako ng kanyang magagandang mga mata ng mataman at isa-isang sinabi. Sige, pakakasalan kita. Sa sandaling iyon, lahat ng aking kalmado at panatag na itinayo mula nang ako'y muling isinilang ay biglang gumuho. Parang hindi tugma ang mga bagay sa inaasahan kong script. Ang pangalan ko ay Hikyang, isang taong muling isinilang. Sa nakaraang buhay, ako ay isang Juanwang, isang taong sobrang sipag. Mula sa ibaba, nakipaglaban ako hanggang sa itaas. Sa edad na 35, nagkaroon ako ng daan-daang bilyong ari-arian at naging tinatawag na business ready ng iba. Ngunit hindi ako masaya dahil ang aking iniidolo sa buong kabataan ko, ang aking white moonlight na si Liu Ruyan, bago ako naging matagumpay, ay nawala na. Ang kanyang trahedya ay nagsimula sa isang biglaang pagbagsak ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay na-stroke at na-ospital, nangangailangan ng malaking pera para sa operasyon. Ang kanyang tinatawag na matalik na kaibigan, si Bai Ningbing, na siyang aking mortal na karibal sa negosyo noong nakaraang buhay, nagkunwaring tumutulong ngunit nag-set up ng bitag, pinilit siyang pakasalan ang isang taong hamak na si Jay Boda. Pagkatapos ng kasal, si Liu Ruyan ay namuhay ng mas masahol pa sa kamatayan, at sa wakas ay nagwakas na ang kanyang batang buhay sa kawalan ng pag-asa. Hindi ko malilimutan sa kanyang libing ang panandaliang pagmamalaki na kumislap sa mukha ni Bai Ningbing na parang iceberg, at hindi ko rin malilimutan ang halimaw na si Jay Boda na agad na ginugol ang mana ng pamilya Liu. At ako noong panahong iyon ay isang mahirap na binata, walang karapatang pumunta sa tabi niya at magsalita. Ang pagsisisi at kawalan ng kakayahan na ito ay parang ahas na lumason sa aking natitirang buhay. Kaya nang magising ako matapos ang isang matinding paglalasing at makita ang aking sarili na bumalik sa edad na 22, sa araw bago ang pagbagsak ng pamilya Liu. Ang unang ginawa ko ay isulat ang lahat ng mga uso na sisikat sa susunod na 10 taon at ibinigay ito sa aking pinakamatapat na nasasakupan na si Assistant Chen, na kilala rin bilang Lobo ng Wall Street na si Assistant Chen. Nabalitaan ko na siya ay isang time traveler. Pagkatapos, itinakda ko ang nag-isang layunin para sa natitirang bahagi ng aking buhay, magpahinga at protektahan si Liu Ruyan. Sa buhay na ito, ayoko nang maging business engineer, gusto ko lang maging isang walang kwentang tao na kumakain at naghihintay mamatay, nakatira kasama ang aking babae, kumakain ng 8 pangunahing lutuin, umiinom ng sariling gawang alak, at sabay na ini-ehersisyo ang aking 8-pack abs at human fish line, V-line. Dahil ang katawan ang puhunan sa pag-enjoy sa buhay. Tama ang timing ko, ngayong hapon, si Liu Ruyan ay darating sa akin na walang pag-asa. Noong nakaraang buhay, nilakad niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak, ako lang ang ordinaryong kaklase ang pumayag na sagutin ang kanyang tawag. Ngunit sa oras na yon, sa kabila ng pag-aabot ko ng lahat, nakaipon lang ako ng 30,000 na parang tumingin ako sa kanyang maputla at maliit na mukha, labis akong nasaktan, ngunit sa aking bibig ay kalahating biro akong nagsabi. Ano ba ang 1 milyon? Bibigyan kita ng 100 milyon, ituring mo na itong dote. At saka pakakasalan mo na lang ako. Akala ko magagalit siya, akala ko iisipin niyang pinapahiya ko siya. Ngunit isang saglit lang siya natulala, tapos tinitigan ako ng kanyang magagandang mga mata ng mataman at isa-isang sinabi. Sige, pakakasalan kita. Sa sandaling iyon, lahat ng aking kalmado at panatag na itinayo mula nang ako'y muling isinilang ay biglang gumuho. Parang hindi tugma ang mga bagay sa inaasahan kong script. Ang pangalan ko ay Hikyang, isang taong muling isinilang. Sa nakaraang buhay, ako ay isang Juanwang, isang taong sobrang sipag. Mula sa ibaba, nakipaglaban ako hanggang sa itaas. Sa edad na 35, nagkaroon ako ng daan-daang bilyong ari-arian at naging tinatawag na business ready ng iba. Ngunit hindi ako masaya dahil ang aking iniidolo sa buong kabataan ko, ang aking white moonlight na si Liu Ruyan, bago ako naging matagumpay, ay nawala na. Ang kanyang trahedya ay nagsimula sa isang biglaang pagbagsak ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay na-stroke at na-ospital, nangangailangan ng malaking pera para sa operasyon. Ang kanyang tinatawag na matalik na kaibigan, si Bai Ningbing, na siyang aking mortal na karibal sa negosyo noong nakaraang buhay, nagkunwaring tumutulong ngunit nag-set up ng bitag, pinilit siyang pakasalan ang isang taong hamak na si Jay Boda. Pagkatapos ng kasal, si Liu Ruyan ay namuhay ng mas masahol pa sa kamatayan, at sa wakas ay nagwakas na ang kanyang batang buhay sa kawalan ng pag-asa.
Hindi ko malilimutan sa kanyang libing ang panandaliang pagmamalaki na kumislap sa mukha ni Bai Ningbing na parang iceberg, at hindi ko rin malilimutan ang halimaw na si Jay Boda na agad na ginugol ang mana ng pamilya Liu. At ako noong panahong iyon ay isang mahirap na binata, walang karapatang pumunta sa tabi niya at magsalita. Ang pagsisisi at kawalan ng kakayahan na ito ay parang ahas na lumason sa aking natitirang buhay. Kaya nang magising ako matapos ang isang matinding paglalasing at makita ang aking sarili na bumalik sa edad na 22 sa araw bago ang pagbagsak ng pamilya Liu. Ang unang ginawa ko ay isulat ang lahat ng mga uso na sisikat sa susunod na 10 taon at ibinigay ito sa aking pinakamatapat na nasasakupan na si Assistant Chen, na kilala rin bilang Lobo ng Wall Street na si Assistant Chen. Nabalitaan ko na siya ay isang time traveler. Pagkatapos, itinakda ko ang nag-isang layunin para sa natitirang bahagi ng aking buhay, magpahinga at protektahan si Liu Ruyan. Sa buhay na ito, ayoko nang maging business engineer, gusto ko lang maging isang walang kwentang tao na kumakain at naghihintay mamatay, nakatira kasama ang aking babae, kumakain ng 8 pangunahing lutuin, umiinom ng sariling gawang alak, at sabay na ini-ehersisyo ang aking 8-pack abs at human fish line, V-line. Dahil ang katawan ang puhunan sa pag-enjoy sa buhay. Tama ang timing ko, ngayong hapon, si Liu Ruyan ay darating sa akin na walang pag-asa. Noong nakaraang buhay, nilakad niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak, ako lang ang ordinaryong kaklase ang pumayag na sagutin ang kanyang tawag. Ngunit sa oras na yon, sa kabila ng pag-aabot ko ng lahat, nakaipon lang ako ng 30,000, ang 1,000,000 ay hindi sapat. Bibigyan kita ng 100,000,000, ituring mong dot ito. At pagkatapos, pakasalan mo na lang ako. Akala ko magagalit siya, iisipin na hinahamak ko siya. Pero natigilan lamang siya ng 1 segundo, at pagkatapos ay tinitigan ako ng matalim gamit ang magagandang mata niya, at sinabi ng salita sa salita. Sige, pakakasalan kita. Sa sandaling iyon, lahat ng katahimikan at kalmado na itinayo ko mula nang muling isilang ay gumuho. Mukhang hindi katulad ng inaasahan kong script ang mga pangyayari. Ako si Hikyang, isang taong isinilang muli. Noong nakaraang buhay, isa akong taong sobrang pursigido. Mula sa pinakamababang antas, nakipaglaban ako hanggang sa edad 35 ay nagkaroon ng 100 bilyong yaman, naging alamat sa negosyo sa mata ng iba. Ngunit hindi ako masaya dahil ang aking white moonlight na lihim kong minahal sa buong kabataan ko, si Liu Ruyan, bago ako naging matagumpay, ay nawala na sa malayo. Nagsimula ang kanyang trahedya sa isang biglaang pagbagsak ng kanyang pamilya. Nagkaroon ng stroke ang kanyang ama dahil sa galit at naospital, lubhang nangangailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Ang kanyang tinatawag na matalik na kaibigan. Si Bai Ningbing, na siyang aking mortal na kaaway sa negosyo noong nakaraang buhay, nagkunwaring tumutulong ngunit sa totoo'y naglagay ng bitad. Pinilit siyang pakasalan ang isang hamak na si Jay Boda. Pagkatapos ng kasal, si Liu Ruyan ay namuhay ng mas masahol pa sa kamatayan, at sa huli, sa kawalan ng pag-asa ay tinapos niya ang kanyang buhay. Ang kanyang batang buhay. Hindi ko makakalimutan sa kanyang libing ang mukha ni Bai Ningbing na parang yelo. Ang panandaliang pagkukunwaring tagumpay, pati na rin ang hayop na si Jay Boda na agad na ginamit ang mana ng pamilya Liu para magwaldas. At ako nooy isang mahirap na binata na walang karapatan na lumapit sa kanya at magsalita. Ang pagsisisi at kawalan ng lakas na ito. Tulad ng isang makamandag na ahas na ngumunguya sa aking natitirang buhay. Kaya nang magising ako pagkatapos ng matinding paglalasing at makitang ako'y bumalik sa edad 22. Isang araw bago bumagsak ang pamilya Liu, ang unang ginawa ko ay isulat ang lahat ng mga track na sasabog sa loob ng susunod na 10 taon. At ibinigay sa aking pinakatapat na katulong na si Assistant Chen, na kilala rin bilang Wall Street Wolf na si Assistant Chen. Narinig ko na siya raw ay isang time traveler. Pagkatapos ay itinakda ko sa aking sarili ang tanging layunin para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Magpahinga at protektahan si Liu Ruyan. Sa buhay na ito, hindi ko na nais na maging isang alamat sa negosyo, gusto ko lang maging isang walang silbi na tambay na naghihintay mamatay. Bantayan ang aking babae, kumain ng 8 pangunahing lutuin, uminom ng sariling gawang alak, at sabay na sanayin ang aking 8 pirasong abs at V-line. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ang puhunan para ma-enjoy ang buhay. Kinakalkula ko ang oras. Si Liu Ruyan ay darating sa akin ngayong hapon na walang ibang mapuntahan. Sa kanyang nakaraang buhay, hinanap niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Tanging ako, itong ordinaryong kaklase, ang handa pa ring sagutin ang kanyang tawag. Sa kasamaang palad, noong panahong iyon, inubos ko lahat at nakaipon lang ng 30,000 yuan, isang patak sa dagat. Ibang-iba na ngayon. Naisip ko lang iyon, suot ko ang maluwag na jogging pants. Walang pang itaas, ginagawa ko ang huling set ng Abby Cruncher sa sala. Tumutulo ang pawis sa malinaw na mga linya ng kalamnan. May kumatok sa pinto.
Pinunasan ko ang pawis at dahan-dahang lumakad para buksan ito. Sa labas ng pinto, nakatayo ang taong nakaukit sa puso ko, si Liuruyan na nakasuot ng kupas na damit. Medyo magulo ang buhok niya, at ang mga matang laging may ngiti ngayon ay namumula na parang kuneho. Nagulat siya nang makita akong walang pang-itaas. Agad na namula ang kanyang pisngi, at ang kanyang paningin ay naguluhan. Pero hindi sinasadyang nanatili ito ng 0.1 segundo sa aking matipunong tiyan. Alam ko, tiyak na pinagsikapan niya ang pinakamatapang na hakbang sa buhay niya para tumayo lang sa pintuan. Ang boses niya ay may pag-iyak, nanginginig ng husto. Nagsalita ako. Ano ang nangyari kay Tito? Nagkunwari akong hindi alam. Pilit kong pinanatiling kalmado ang boses ko. Siya ay na-stroke ng biglaan, nasa ospital at inaoperahan. Sabi ng doktor, kailangan ng 1 milyon para sa operasyon. Sabi niya, bumagsak ang mga luha niya. Hinanap ko na ang lahat. Ikaw na lang natitira. Pwede mo ba akong pahiram ng pera? Tinapos ko ang kanyang sasabihin. Nalilito siyang tumango para siyang kumapit sa huling pag-asa. Nakatingin siya sa akin ng mababa. Alam kong malaking halaga ito, baka wala ka rin. Pero kung papahiramin mo ako, susulatan kita ng promissory note. Sa buong buhay ko, gagawin ko ang lahat para mabayaran ka. Nang makita siyang ganito, tila may malaking kamay na humawak ng mahigpit sa puso ko. Masakit na masikip. Ito ang dalagang itinatago ko sa palad ko, natatakot na masira, at sa bibig ko, natatakot na matunaw. Sa nakaraang buhay, dahil sa 1 milyong ito, bumagsak ang buhay niya sa bangin. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ko ang mga umuusbong na damdamin sa dibdib ko. Tamad akong sumandal sa doorframe at mumiti ng isang ngiting akala ko ay masama. Liuruyan, ano ang relasyon natin? Ordinaryong kaklase. Nanigas ang katawan niya, agad na namutla ang mukha, at unti-unting nagdilim ang liwanag sa kanyang mga mata. Alam kong malupit ito, pero kailangan. Dahil kaklase, hindi naman bawal mangutang. Binago ko ang takbo ng usapan, pinagmamasdan ang muling pag-alab ng liwanag sa kanyang mga mata. Pero ang 1 milyon ay masyadong maliit. Natigilan si Liuruyan, hindi maintindihan ang sinasabi ko. Inilahad ko ang isang daliri. Ikinaway ito sa harap niya at pabirong sinabi, bibigyan kita ng 1 bilyon. Bilang bride price, pakasalan mo ako. Biglang tumigil ang hangin. Inihanda ko na ang sarili ko para sa sampal niya o sa masasabi niyang, gago ka, dahil sa paningin ng iba. Ito ay isang insulto ng pagsasamantala sa sitwasyon. Ang kalagayan ko ngayon ay katulad ng mga mahihinang babae noong unang panahon na nagbebenta ng sarili para ilibing ang ama. Gusto ko lang sa paraang ito na putulin ang lahat ng kanyang mga takas. Tinitigan niya lang ako ng mariin. Ang magaganda niyang mga mata ay puno ng komplikadong emosyon na hindi ko maintindihan. May pagkagulat, kahihiyan at pag-aalangan, ngunit higit sa lahat, isang desisyong walang atrasan. Matapos ang halos kalahating minuto, nang akala ko ay sasabog na siya, mahina niyang. Ngunit napakalinaw na sinabi ang 3 salita, sige, pakakasalan kita. Ang 108 na handa kong mga paliwanag ay biglang natigilan. Hindi ito ang nakasulat sa script. Dapat siya ay unang magalit. Pagkatapos ay mawala ng pag-asa, at sa wakas, sa ilalim ng aking masidhing pagmamahal, ay pumayag ng may pag-aatubili. Paano siya agad pumayag? Habang nakatingin sa kanyang maputla ngunit tahimik na mukha. Una akong nag-alinlangan sa aking muling pagsilang. Baka ako ay muling isinilang sa isang parallel universe. Assistant Chen, tama ba? Kung hindi, bakit ako nandito? Sa mundong ito, si Liuruyan pala ay lihim na umiibig sa akin. Naisip mo na ba ito? Nauutal ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako makapagsalita ng maayos. Tumango si Liuruyan, ang kanyang mga mata ay lubos na matatag. Naisip ko ito ng mabuti. 1 bilyon kapalit ng 8 buhay ko, kapalit ng hindi pagbagsak ng pamilya Liu. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo, pinilit kong kumalma. Ang pag-unlad ng mga bagay ay kakaiba. Ngunit maganda ang resulta. Una, pagkatapos ng kasal, tayo ay mag-asawa lamang sa papel. Huwag makialam sa pribadong buhay ng isa't isa. Okay, may panahon ako para mapalapit siya sa akin. Pangalawa, ang 1 bilyong ito ay ituturing mong investment sa pamilya Liu. Kapag kumita na ang kumpanya, ibabalik ko ito sa iyo na may interes. Ngunit tawa ako ng mahina. Miss Liu, hindi mo ba naintindihan ang sitwasyon? Ngayon, binibili kita, hindi ka humihingi ng investment. Hindi na kailangang ibalik ang pera. Sa buong buhay mo, akin ka. Sinadya kong maging mapang-api at hindi makatwiran upang makita ang kanyang reaksyon. Tulad ng inaasahan, kinagat niya ang kanyang ibabang labi, at namula ang kanyang mga mata, ngunit sa huli ay tiniis niya ito. Tumango siya at sinabi, sige. Ang pagiging sunod-sunuran niya ay nagpasakit at nagpamulat sa akin. Tama na, huwag ka nang umiyak, nakakainis. Kumuha ako ng ilang tissue mula sa shelf sa entrance. Medyo bastos na ipinasa sa kanya.
Dala mo ba ang iyong A at birth certificate? Nakatitig siya sa akin na naguguluhan. Automatikong tumango. Dala. Umalis na tayo. Magparehistro muna pagkatapos pumunta sa ospital. Bumalik ako sa kwarto, kumuha ng kahit anong shirt, isinuot ito, at kinuha ang susi ng kotse. Ngayon, hindi niya pa ako nasundan. Kung hindi, hintayin pa nating mamatay si Tio bago pumunta. Inis kong sabi. Hindi na nagsalita si Liruyan, tahimik na sumunod sa akin. Pagkaraan ng kalahating oras, lumabas kami ng civil registry na may 20 pulang libro. Maliwanag ang araw, nakakasilaw. Si Liruyan ay humahawak sa sertipiko ng kasal, nanginginig ang kanyang kamay. Parang hindi ito dokumento kundi isang mainit na bakal. Tiningnan ko siya, bumuntong hininga sa aking puso. Alam ko ngayon ay nararamdaman niya. Ang kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Wala iyan, mahaba pa ang panahon. Kinuha ko ang aking cellphone. Tinawagan si Assistant Chen. Boss, ano po ang utos ninyo? Sa kabilang linya, narinig ko ang masiglang boses ni Assistant Chen. Mula nang ibigay ko sa kanya ang aking plano sa negosyo sa hinaharap. Ang 40 taong gulang na lalaking ito ay parang nabuhayan ng dugo. Parang ang pagkilos na ito ay nagbukas ng isang switch, agad siyang naging aking pinakamahusay na subordinate. Handang maghintay ng 24 oras, natatakot na hindi siya bigyan ng trabaho ng aking tamad na boss. Assistant Chen, may ilang bagay akong ipapagawa. Kumindat ako, makipag-ugnayan sa pinakamahusay na team ng brain specialist sa Switzerland. Paliparin sila sa City Hospital sa lalong madaling panahon. Lahat ng gastos ako sasagot. Pangalawa, maglipat ng 1 bilyon sa aking account. Pangatlo, alamin ang kalagayan ng Liu Group ngayon, lalo na ang kanilang karibal na G Corporation. Kung ano ang mga plano nila kamakailan. At saka, alam mo na, sa kabilang linya si Assistant Chen, ay walang anumang tanong, 3 salita lang ang isinagot, sige, boss. Pagkatapos ibaba ang tawag, nakita ko si Liruyan. Tinitignan niya ako na may napakakomplikadong ekspresyon. Ikaw hindi ka ba? Parang gusto niyang itanong kung bakit ako napakayaman, kung bakit ko kayang gamitin ang ganitong mga mapagkukunan. Noong nakaraang buhay, hanggang sa kamatayan niya, akala niya ako ay isang ordinaryong kaklase na medyo maganda ang takbo. Hindi ako nagtaas ako ng kilay, hindi siya tinitigan. Hindi isang mahirap na estudyante. Liruyan, masyado kang kaunti ang alam tungkol sa akin, tamad na akong magpaliwanag. Hinila ko siya patungo sa aking Rolls-Royce Phantom na hindi masyadong kapansin-pansin at dumiretso sa ospital. Tahimik na bumiyahe ang sasakyan patungo sa ospital ng lungsod, at sa buong daan ay tahimik si Liruyan. Ngunit lalong humigpit ang kanyang kamay na humahawak sa marriage certificate. Pagdating sa ospital, sa harap ng operating room, ang ina ni Liruyan ay naglalakad ng balisa. Nang makita kami, agad siyang lumapit. Kumusta si Ruyan? Ma, naayos na ang pera, sabi ni Liruyan. At hindi sinasadyang tumingin sa akin. Saka ko napansin ni Mama Liu at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Sino ito? Ma, kaibigan ko siya, si Hikyang, malabo niyang ipinakilala. Wala akong pakialam, tumango lang ako kay Mama Liu. Nang sandaling iyon, isang nakasusukang boses ang narinig, Ruyan, nandito na ako. Handa na ang pera para sa operasyon ni Tio. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit, makintab ang buhok, at may mukhang bastos. May dalang bukwet ng rosas, mabilis na lumapit. Jiboda. Ang pangunahing salarin na nagtulak kay Liruyan sa kamatayan sa nakaraang buhay. Nang makita siya, nanlamig agad ang aking mga mata. Talagang magkakasalubong ang magkaaway, agad na dumating. Hindi ako napansin ni Jiboda. Dumiretso siya sa harap ni Liruyan at malalim na sinabi, Ruyan, alam kong may nangyari sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala, nandito ako, magiging maayos ang lahat. 1 milyon lang. Hindi malaki para sa akin. Kapag pumayag kang maging kasintahan ko, ang buong pamilya G ay magiging iyo. Habang nagsasalita, sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Liruyan. Bago pa ako makakilos, si Liruyan ay parang nakakita ng multo. Biglang umatras ng isang hakbang, iniwasan ang kanyang paghawak. Jiboda, salamat sa iyong kabutihan. Ngunit hindi na kailangan. Naayos na ang operasyon ng tatay ko, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang pag-ayaw at distansyang ito ay hindi pwedeng peke. Nagulat ako. Sa nakaraang buhay, si Liruyan ay hindi gusto si Jiboda, ngunit para iligtas ang kanyang ama, napilitan siyang tumanggap ng kanyang tulong. Bakit ganito kalakas ang reaksyon niya sa buhay na ito? Nagyelo ang ngiti sa mukha ni Jiboda. Halatang hindi niya inaasahan na tatanggihan siya, at sa ganoong kalinaw at mabilis na paraan. Naayos na. Ruyan, huwag kang magbiro. 1 milyon ay hindi maliit na halaga. Saan mo nakuha? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Sa kanya, isang mahirap na binata na ang kabuuan ay hindi lalampas sa 500. Tumingin ako sa aking sarili. Cotton shirt, jogging pants, lokal na sapatos. Mukha nga akong mahirap. Tamad akong makipag-usap sa kanya.
Ang ganitong klaseng clone, isang tingin lang ay marumi na. Hinila ko ang isang upuan, umupo, at kinuha ang cellphone para mag-scroll sa mga short video. Si Jinhao ay hindi pa nagising ngayon. Ang topic na Jinhao ay pumalo muli sa trending. Ang comment section ay puno ng, "Haha, sinasabi na ang stock ng aming kumpanya ay tumaas dahil sa estilo ng pagiging tamad ng boss. Ah, karapat-dapat sa aking mga masisipag na subordinates. Ang aking pagwawalang bahala ay labis na nagalit kay Jiboda. Bata, kinakausap kita. Bingi ka ba?" Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking ilong at sumigaw. "Anong lason ang ibinigay mo kay Ruyan? Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay chairman ng J-Group. Kung galitin mo ako, hindi ka unlad sa lungsod na ito." Si Liu Ruyan ay tumayo sa harapan ko. Malamig na tumingin kay Jiboda. "Jiboda, maging respeto ka naman. Si Hikyang ay kaibigan na tinawagan ko para tumulong. Wala siyang kinalaman sa'yo. Ang pera ay kami na ang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Ngayon, umalis ka na at huwag istorbohin ang pahinga ng tatay ko." Kaibigan. Para kay Jiboda, parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro. "Ruyan, baliw ka ba? Sa ganitong sitwasyon, anong dangal ang pinag-uusapan mo? Sino pa ba maliban sa akin ang makakapagbigay ng 1 milyon para sa'yo? Tanungin mo siya. Kaya ba niya?" Itinuro niya ako ng may pagmamayabang. Hindi man lang ako nagtaas ng kilay. Mahinahon kong binigkas ang dalawang salita, maingay. Nang sandaling iyon, isang mabilis na yapak ang narinig. Ang direktor ng ospital, kasama ang mga pinuno ng iba't ibang departamento. Tumatakbo na pawisan. "Sino po si Emer Hikyang?" Humihingal na tanong ng direktor. Ang kanyang pag-ugali ay napakarespeto. Tamad akong nagtaas ng kamay. Agad na tumakbo ang direktor papalapit sa akin. Yumuko ng 70 degree. Magandang araw po. Ako ang direktor ng ospital na ito. Katatanggap lang ng abiso na ang koponan ni Professor Chris Eman mula Switzerland ay nakasakay na sa pribadong eroplano. Darating pagkatapos ng 3 oras. Inihanda na namin ang pinakamataas na uri ng operating room at E-ward. Ano pa po ang gusto ninyong ikordina? Agad na natahimik ang koridor. Ang ina ni Liu Ruyan ay nagulat at nakaawang ang bibig. Ang ekspresyon ni Jiboda ay mas kahanga-hanga, parang nakalunok ng langaw. Si Professor Christman, isang pandaigdigang dalubhasa sa utak, sabi nga ay maging ang prinsipe ng gitnang silangan. Ay kailangan pang pumila para magpatingin sa kanya. Ngayon, para sa ama ni Liu Ruyan, ay sumakay ng pribadong eroplano at pumunta dito. "Salamat sa inyong pagod." Mahinahon akong sumagot. At saka itinuro si Jiboda, palayasin siya, nakakainis siya sa paningin ko. "Opo, opo," sunod-sunod na yuko ng direktor, at saka sumenyas sa mga gwardiya. "Ano pang hinihintay niyo? Palayasin niyo ang ginoong ito, at simula ngayon ay bawal na siyang tumapak sa ospital nating ito." Kayo ay mangahas," sigaw ni Jiboda na galit na galit. "Ang tatay ko ay chairman ng G Corporation, kayo ay bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Ay hinila na siya ng 2 gwardiya palabas, patuloy pa rin siya sa panlalait. Sa wakas ay tumahimik na ang mundo. Doon lang natauhan si Inang Liu, lumapit sa akin, nanginginig at hindi makapagsalita. "Ginoong He, labis po ang aking pasasalamat sa inyo. Kayo ang aming malaking tagapagligtas. Huwag po kayong mag-alala, tita," tumayo ako. "Tawagin niyo na lang akong Xiao He." Sandali akong tumigil, tumingin kay Liu Ruyan na nasa tabi ko. Dagdag pa, "Simula ngayon, tayo ay magiging isang pamilya na." Natigilan si Inang Liu. Ang mukha ni Liu Ruyan ay biglang namula hanggang sa tainga. Mariin niya akong tinapakan. At saka ako hinila sa isang tabi, pabulong na sabi, "Hikyang, anong kalokohan ang sinasabi mo?" "May kalokohan ba akong sinabi?" Ipinagpag ko ang pulang libro na may init pa sa aking bulsa. "Ngayon ay legal na mag-asawa na tayo, kung hindi yon pamilya, ano pa?" Hindi siya nakasagot. Nakatitig lamang sa akin na galit. Sa kanyang masiglang anyo, sobra akong natuwa. Ito ang aking Liu Ruyan, hindi ang walang buhay na kahoy noong nakaraang buhay. Sa oras na ito, tumawag muli si Assistant Chen. "Boss, nalaman ko na. Ang G Corporation ay nag-aagresibong binibili ang mga nakakalat na shares ng Liu Group. Kasabay ng pag-isa-isa sa ilang supplier ng hilaw na materyales, pinutol ang supply ng Liu Group para pilitin silang sumuko. Bukod pa rito, binayaran din nila ang isang mataas na opisyal sa loob ng Liu Group para mag-atake sa pulong ng board bukas. Ang maruruming paraan, mumisi ako. Noong nakaraang buhay, itong mga kombinasyong ito ang diretsyo na nagpabagsak sa pamilya Liu. Ano ang gusto ninyong gawin ko, boss?" "Assistant Chen, ano sa tingin mo?" Tanong ko pabalik. Sandaling tumahimik ang kabilang linya, pagkatapos ay narinig ko ang excited na boses ni Assistant Chen. "Naiintindihan ko na, boss. Gagawin ko ang lahat, hindi ko hahayaan ang mga taong ito." Nadumihan ang inyong paningin at ng misis. Pagpatay ng telepono, tumingin ako kay Liu Ruyan, siya ay may pag-aalalang nakatingin sa akin. May problema ba ang kumpanya? Siya ay matalino, nakuha niya ang pahiwatig mula sa aking usapan.
Maliit na bagay, hinawakan ko ang kanyang buhok, ang sarap ng pakiramdam. Nandito ako, hindi babagsak ang langit. Ang kailangan mong gawin ngayon ay alagaan si Tio. Ang iba ay bahala na sa akin. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam na ito ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso na tila tumigil sa dalawang buhay. Napakahusay ng team ni Professor Christman, matagumpay ang operasyon. Si Tatang Liu ay inilipat sa pinakamagandang e-room ng buong ospital, may top na nurse na 24 oras na nag-aalaga. Sa wakas ay bumaba na ang kaba sa puso ni Inang Liu. Ang kanyang titig sa akin ay parang tumitingin sa isang Diyos na nagliligtas. Pagkatapos ayusin ang ospital, dinala ko si Liu Ruyan pa uwi sa aking tirahan, isang malaking flat sa tuktok ng sentro ng lungsod na Tanawang Ilog. Ayon sa aming kasunduan, titira kaming magkasama pagkatapos ng kasal. Kinalagkad ko ang kanyang maleta sa loob. Sabi ko ng natural. Pumikit si Liu Ruyan, hindi nagsalita, ayon sa kanyang pagpayag. Tiningnan niya ang bahay na simple ang ayos ngunit mamahalin, medyo nahihiya ang kanyang mga mata. Ang kwarto mo ay doon, master's bedroom, itinuro ko. Ikaw, sumagot siya ng hindi sinasadya. Matutulog ako sa guest room. Bumuntong hininga siya ng maluwag. Natawa ako sa sarili, ang bata ay maingat pa. Maligo ka muna at magpalit ng damit. Yang suot mo, itatapon ko, ayaw ko. Tumingin siya sa kanyang putol-putol na damit, nahihiyang hinawakan ang laylayan. Wala na akong sinabi pa, pumasok ako sa kusina, kumuha ng bote. Nang sarili kong ginawang plum wine, nagbuhos ng isang baso, at umupo sa bar para lasapin. Noong nakaraang buhay, dahil sa negosyo, marami akong nainom na matatapang na alak na sumira sa aking tiyan. Sa buhay na ito, gusto ko lang uminom ng kaunti. Gusto ko ito. Nang lumabas si Liu Ruyan mula sa paliguan, nakasuot na siya ng isang set ng pambahay na damit na ipinahanda ko kay Assistant Chen, kulay rosas at napaka-cute. Dahil lalong pumuti ang kanyang balat, ang kanyang basang buhok ay nakapatong sa kanyang mga balikat, may dalang singaw mula sa bagong ligo. Ang kanyang mga pisngi ay namumula para siyang hinog na peach, nakakagat. Hindi ko napigilang lumunok, kahit 2 beses na akong matandang binata, bakit wala pa rin akong disiplina? Halika rito. Kumaway ako sa kanya, nag-alinlangan siya ng kaunti. Ngunit sumunod pa rin siya. Pinaupo ko siya sa mataas na upuan sa bar, habang ako naman ay kumuha ng hairdryer. At tumayo sa likuran niya, sinimulang patuyuin ang kanyang buhok. Ang aking galaw ay napakaingat. Ang mainit na hangin ay humahaplos sa kanyang mga hibla ng buhok, may dalang banayad na amoy ng shampoo, pumapasok sa aking ilong. Ang katawan ni Liu Ruyan ay naninigas, hindi gumagalaw mula sa aking paningin. Malinaw kong nakikita ang kanyang namumulang mga tainga at ang mahaba at maputing leg. Liu Ruyan. Bigla akong nagsalita. Ang boses niya ay tila lamok. Mula ngayon, huwag mo nang isuot ang puting damit. Bakit? Dahil, pinatay ko ang hairdryer, yumuko sa kanyang tainga. At sinabi sa boses na kaming dalawa lamang ang nakakarinig, ang nagsuot ng damit na yon para makipagkita kay Jiboda ay hindi ikaw. Bumagsak ang tunog, naramdaman kong ang katawan ng batang babae sa harap ko ay biglang nanigas na parang bato. Hindi siya makagalaw sa pagkagulat, hindi makapaniwalang nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng malaking alon. Paano mo nalaman? Napangiti ako, iniabot ang kamay at kinurot ang kanyang ilong. Hindi lang iyon ang alam ko rin na si Jiboda at ang iyong matalik na kaibigan na si Bai Ningbing ay matagal nang magkasama. Ang pagliligtas na ito ng bayani sa dalaga ay isang bitag na inilaan nila para sa iyo. Ang layunin ay para mahulog ka sa apoy. Ang mukha ni Liu Ruyan ay biglang pumuti. Hindi siya tanga, dati ay nagduda lang siya, ngunit mula nang kumpirmahin ko ito. Ang sakit ng pagtataksil mula sa pinakamalapit na tao ay sapat na para wasakin siya. Bakit? Bakit ako ginaganyan ni Bai Ningbing? Hindi ba tayo matalik na magkaibigan? Bulong niya sa sarili. Ang mga luha ay nagsimulang umikot sa kanyang mga mata. Mula sa dating fiance, ang kanyang pamilya ay talagang kapantay ng pamilya Liu. At sa ilang larangan ay mas mataas pa. Siya ay pinalaki bilang isang tagapagmana mula pagkabata, ang itinuturing ng iba na isang ice queen niya. Isang prinsesa ng langit. Ngunit ako lamang ang nakakaalam, sa ilalim ng kanyang malamig na maskara ay nagtatago ng isang napakapangit at mababang pag-isip na kaluluwa. Sa nakaraang buhay, ganito siya, isang panig ay gumaganap bilang matalik na kaibigan ni Liu Ruyan. Isang panig ay itinulak siya sa bangin, at pagkatapos ay bilang isang nanalo, sinubukan akong lapitan. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi niya alam, mula simula hanggang wakas, si Liu Ruyan lamang ang aking minamahal. Nakita ang nanginginig na si Liu Ruyan, napabuntong hininga ako at niyakap siya, sige, huwag mo nang isipin yon. Ang mga basurang ito ay hindi na muling lilitaw sa iyong mundo. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod. Pinapatahimik siya, narito ako, walang makakasakit sa iyo muli. Ang kanyang katawan ay napakalambot.
May dalang banayad na pabango, nakasandal sa akin, umiiyak ng mahina. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako itinulak palayo, sa halip ay parang taong nalulunod na humawak sa lumulutang na kahoy, hinawakan ang damit sa aking dibdib. Lalong humihigpit, niyakap ko siya, puso ko ay puno ng lambing. Sa buhay na ito, hindi lamang siya dapat mabuhay, kundi mabuhay ng mas masaya kaysa sinuman. Ang mga taong minsang nanakit sa kanya, papabayarin ko sila ng 100 o 1,000 beses. Kinabukasan, nagising ako ng natural, ang sikat ng araw ay pumapasok sa malaking bintana. Mainit at maganda. Nag-inat ako, lumabas sa guest bedroom. At naamoy ang amoy ng pagkain. Sa dining area, si Liu Ruyan ay may suot na apron, abala sa open kitchen. Sa mesa, nakahanda na ang masarap na Chinese breakfast, millet congee, siomai. At ilang platito ng masasarap na side dishes. Ikaw, nagulat ako. Sa nakaraang buhay, si Liu Ruyan ay isang prinsesa na hindi kailanman humawak ng sambahayan. Pabayaan ang pagluluto. Lumapit ako sa mesa, tiningnan ang mainit na bowl ng millet congee. Ang puso ko ay umalon. Ang pakiramdam na ito ay napakapamilyar. Sa nakaraang buhay, noong pinakamahirap na panahon ng aking pagsisimula ng negosyo. Dumating ang sakit ng tiyan ko, nabuhay ako sa pamamagitan ng pag-isip na si Liu Ruyan ay magluluto ng gayong congee para sa akin. Kaya nakatagal ako. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Tinitigan ko siya. Sinubukang makita ang anumang bagay sa kanyang mukha. Hula ko lang, ang kanyang mga mata ay umiiwas. Hindi ako matingnan. Nakita ko na marami kang libro tungkol sa Chinese cuisine sa bahay. Talaga? Tumingin ako sa paligid, sa bookshelf ng sala ay may ilang libro nga. Piling-piling pagpipilian ng 8 pangunahing lutuin, ngunit iyon ay binili ko lamang matapos akong ipanganak muli, para ihanda sa aking pagre-relax sa hinaharap. Kahapon lang siya dumating, kailan niya napansin. Napaikot ang isip ko sa muling pagsilang. Ngunit hindi na nagtanong pa. Magaling ang luto, sabi ko habang sumasandok ng lugaw at umiinom. Tama lang ang lasa. Nang marinig ang papuri ko, kumislap ang mga mata ni Liu Ruyan. Para siyang batang nakatanggap ng candy. Natutuwa ka, sabi niya, matapos kumain ng almusal. Tulad ng dati, humiga ako sa sopa, binuksan ang AA para manood ng balita sa ekonomiya. Si Liu Ruyan naman ay nasa tabi. Gamit ang laptop, pinoproseso ang mga papeles ng kumpanya, nakakunot ang noo, inaalala pa rin ang problema sa kumpanya. Tamad akong nagtanong, tumango siya. Patuloy pa rin ang masamang pagbili ng G Corporation, at ilang supplier ng hilaw na materyales ay unilateral na sumira sa kontrata. Kalahati na ng linya ng produksyon ang tumigil. Ngayong hapon na ang board meeting. Natatakot ako. Ano ang katakutan? Tiningnan ko siya. Nandito ako. Natatakot ka pa? Itinaas niya ang ulo at tiningnan ako na ganito kaloko. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Alam kong hindi siya naniniwala. Isang taong marunong lang humiga at mag-scroll sa cellphone. Walang silbi, ano ang magagawa? Hindi ako nagpaliwanag. Kinuha ko lang ang cellphone at nag-text kay Assistant Chen. Assistant Chen, ano na ang progreso? Ngayon, wala na silang pera para ipagpatuloy ang pagbili, at utang pa nila sa atin ang 1 bilyon. Tungkol naman sa mga supplier ng hilaw na materyales, ang kanilang parent company ay buong pagmamay-ari na natin kagabi. Bilang bagong chairman, pinag-utos ko na silang ibalik ang supply sa Liu Corporation sa triple na presyo. Kung hindi, maghintay na lang sila sa bangkarota. Ang abalang Assistant Chen, at saka yung Vice Presidente Li sa loob ng Liu. Ang ebidensya na ginamit niya ang pondo ng kumpanya para sa kanyang kalaguyo ay ipinadala ko na sa kanyang asawa at sa komite ng disiplina. Ngayon, malamang. Nagaganap ang gulo sa kanyang bahay. Tiyak na hindi siya makakadalo sa board meeting ngayong hapon. Ang abalang Assistant Chen, Boss, maaasahan mo ako. Magpakasaya lang kayo ng iyong asawa. Kung ang maliit na bagay na ito ay magpapahirap pa sa inyo, iyon ang aking pagkukulang. Nang makita ang mahabang ulat mula kay Assistant Chen, umiti ako ng may kasiyahan. Professional. Talagang karapat-dapat sa aking pinalaking numero 1 abalang tao. Iniligpit ko ang cellphone at sinabi kay Liu Ruyan na mukhang nababahala. Tumigil ka na sa panonood. Ngayong hapon, ang board meeting ay puntahan mo lang ng normal. Tiyak na may sorpresa. Sorpresa. Naguguluhan si Liu Ruyan. Malalaman mo pagpunta mo roon. Tinurapan ko siya, nag-iwan ng misteryo. Hindi ako pumunta sa board meeting ng Liu Corporation ngayong hapon. Ang ganitong maliit na eksena ay hindi karapat-dapat sa aking personal na pagharap. Pinapunta ko lang si Assistant Chen bilang pribadong tagapayo sa pamumuhunan ni Ewen Hikiang. Kasama si Liu Ruyan. Ako naman ay komportableng nakahiga sa bahay, umiinom ng plum wine. Habang nanonood ng live broadcast sa tablet. Ito ay espesyal na inayos ni Assistant Chen. Sabi niya gusto niyang maramdaman ng boss. Ang kasiyahan ng pagpaplano sa loob ng tolda at pagwawagi sa malayo. Seryoso ang kapaligiran sa meeting room.
Ilang matatandang shareholder ng Liu ay hindi maganda ang mukha. Hindi pa nagigising si Chairman Liu. Ngayon, walang pinuno ang kumpanya, bumagsak ang presyo ng shares, tumigil ang linya ng produksyon. Ano ang gagawin natin? Kasalanan ng maliit na demonyo ng J Corporation, sinasamantala ang krisis. Napakasama ng ugali. At si Vice Presidente Lee, sa kritikal na oras ay naglaho, hindi rin matawagan. Habang nagbubuntong hininga ang lahat, bumukas ang pinto ng meeting room. Pumasok si Liu Ruyan na suot ang isang profesional na suit. Sa kanyang likuran ay si Assistant Chen, nakasuot ng western attire at puno ng aura. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Ruyan, bakit ka nandito? Nagulat na tanong ng isang direktor na nagngangalang Wang na may magandang relasyon sa pamilya Liu. Uncle Wang, mga direktor. Huminga ng malalim si Liu Ruyan. Tiningnan ang buong paligid. Mahina ang boses ngunit matatag. Mula ngayon, ako ang pansamantalang magiging chairman, hawak ang lahat ng gawain ng kumpanya. Pagkasabi pa lang, sumigaw ang lahat sa ilalim. Gulo. Ikaw, isang batang babae, ano ang alam mo sa pamamahala ng kumpanya? Nga. Ang ganitong kalaking negosyo ng Liu, ibigay sa iyo, mas mabilis lang mamatay. Ruyan, makinig ka sa payo ng tito. Ang pinakamagandang paraan ngayon ay tanggapin ang pagbili ng J, kahit man lang may matitira pang parte ng ari-arian. Hindi pinansin ni Liu Ruyan ang mga pagdududa. Mahinahon lang niyang sinabi, naiintindihan ko ang mga alalahanin ng mga tito. Ngunit hindi ko ibebenta ang pinaghirapan ng aking ama sa buong buhay niya. Tumigil siya, tumingin kay Assistant Chen. Naunawaan ni Assistant Chen, humakbang pasulong, at pinalabas ang isang dokumento sa malaking screen. Mga direktor, ako si Ehikiang na pribadong investment advisor na si Assistant Chen. Ang boses ni Assistant Chen ay matatag at malakas. Sa utos ni Ehikiang, kami ay nag-invest na ng 10 bilyon sa Liu Group. Kasabay nito, simula ngayon, ako ay magiging punong estratehikong tagapayo ng Liu Group, tutulong kay Miss Liu sa paghawak ng mga bagay ng kumpanya. 10 bilyon. Biglang natahimik ang buong pagpupulong. Lahat ay natulala sa astronomikong bilang na ito. Pagkatapos, naglabas si Assistant Chen ng pangalawang dokumento tungkol sa problema sa supply ng hilaw na materyales. Naresolba na rin ang mga parent company ng Tianhong, Boyu, at Xinsheng na 3 kumpanya ng hilaw na materyales ay ganap na binili ni Hikiang. Simula bukas, magbibigay sila ng walang limitasyong prioridad na supply sa Liu Group sa presyong 30% na mas mababa kaysa sa merkado. Tungkol naman sa J Group, itinulak ni Assistant Chen ang kanyang gold-rimmed glasses, may kumislap na gintong liwanag sa likod ng lens. Sila ngayon ay nahihirapang iligtas ang kanilang sarili, wala na silang kakayahang magdulot ng anumang banta sa Liu Group. Sa screen, kitang-kita ang balita na ang stock price ng J Group ay biglang bumagsak at malapit ng mag-bankrupt. Tahimik ang buong pagpupulong. Lahat ng direktor ay tumitingin kay Liu Ruyan at Assistant Chen na parang mga Diyos. Kanina lang ay nanganganib na malugi at magsara ang Liu Group, ngayon ay nakatanggap ng 10 bilyong puhunan. Nalutas lahat ng krisis at nakaganti pa sa mga kalaban. Anong uri ito ng mahiwagang operasyon? At sa likod ng lahat ng ito, nakaturo ito sa isang misteryosong pangalan, Hikiang. Pinapanood ko sa screen ang mga matatandang direktor na kanina lang ay gustong pilitin siyang magbitiw, ngayon ay pumapaligid kay Liu Ruyan. Puno ng pagsuyo, sabi-sabing matalino si Chairman Liu. Sa isip ko, parang katawa-tawa lang. Ito ang kapangyarihan ng kapital, at ang aking dalaga ay nakatayo sa sentro ng kapangyarihan. Tinatanggap ang paghanga ng lahat. Siya ay karapat-dapat. Sa dulo ng live broadcast, ang tingin ni Liu Ruyan ay tila tumagos sa screen, tumingin sa direksyon ko. Sa kanyang mukha, may bahagyang ngiti ng kaginhawahan at isang komplikadong emosyon na hindi ko maintindihan. Ang krisis ng Liu Group ay natapos sa halos mahiwagang paraan, parang isang drama. Liu Ruyan, ang batang babaeng presidente na pumalit sa panahon ng kagipitan, ay naging sikat sa isang labanan. At ako, bilang ang nagtulak sa likod ng lahat ng ito, ay patuloy na namumuhay sa aking tamad na buhay, pag-ehersisyo, masarap na pagkain, paggawa ng alak. Si Liu Ruyan ay abala araw-araw, halos walang pahinga. Maagang umaalis at gabi na umuwi, ngunit kahit gaano pa siya late, uwi siya. At pagkatapos ay magluluto siya para sa akin. Ang kanyang kakayahan sa pagluluto ay patuloy na gumagaling mula sa Chinese breakfast hanggang sa French cuisine, at hanggang sa Japanese dishes, halos wala siyang hindi alam. At sa bawat pagkakataon, eksaktong tatapik ito sa aking panlasa. Lalong lumalaki ang aking pagdududa. Paano naging isang babaeng pinalaki sa karangyaan mula pagkabata, sa napakaikling panahon? Isang all-around na diyosa sa pagluluto. Nagkataon lamang o may ibang dahilan? Gabing ito, umuwi si Liu Ruyan ng napakalate. May pagod sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay may hindi maitabong galak. Hikiang, nagtagumpay tayo. Ibinagsak niya ang kanyang bag at tuwang-tuwang sumugod sa akin. Binigyan ako ng isang mahigpit na yakap.
Ang malambot na katawan ay humampas sa aking dibdib, dala ang isang mabangong amoy. Automatiko ko siyang niyakap, ang aking palad ay dumikit sa kanyang manipis na baywang, nararamdaman ang kahanga-hangang lambot at elasticity. Ano ang nagtagumpay? Alam ko na ang sagot, ngunit nagkunwari akong hindi alam, tinatamasa ang pambihirang pagiging malapit na ito. Ang bagong produkto natin, ang seryeng Weyang, ay inilunsad ngayong unang araw. At ang benta ay umabot na sa 1 bilyon. Itinaas niya ang kanyang mukha mula sa aking mga bisig, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Gumawa tayo ng isang magandang tagumpay. Talaga? Dapat nating ipagdiwang yan. Ngumiti siya. Magluluto ako ngayong gabi, gagawin ko ang paborito mong Badha jumps over the wall. Habang nagsasalita, gusto niyang kumawala mula sa aking mga bisig at tumakbo sa kusina, ngunit hinigpitan ko ang aking mga braso. Hindi ko siya pinayagang umalis. Hindi naman nagmamadali ang pagluluto. Iniyuko ko ang aking ulo at tiningnan siya. Ang aking tingin ay nag-apoy. May tanong ako sa'yo. Anong tanong? Siya ay naging hindi komportable sa aking tingin, ang kanyang mga pisngi ay namula. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga. Binaba ang aking boses. Alam mo ba mula pa noong una na gusto kong kumain ng Badha jumps over the wall? Biglang nanigas ang katawan ni Liu Ruyan. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagugulo. Parang isang takot na usa. Hindi ko alam. Nabasa ko lang sa cookbook na ang sabaw na ito ay masustansya. Gusto kitang lutuan para mapalakas ang iyong katawan. Pabulong niyang ipinaliwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nangahas na makipagtagpo sa aking tingin. Siya ay nagsisinungaling. Halos sigurado ako. Mula sa unang lugaw na may millet, hanggang sa Badha jumps over the wall ngayon, ang kanyang pagkakaalam sa aking panlasa ay lampas na sa pagkakataon. Kasama ang kanyang dati ng sobrang kakaibang pagkamuhi kay G. Boda at ang kanyang mabilis na pagpayag sa aking proposal ng kasal na may dowry. Isang napakalakas na ideya na kahit ako mismo ay nag-aakalang katawa-tawa ay nabuo sa aking isipan. Kung ganon, sa sandaling iyon ay tumunog ang aking telepono, si Assistant Chen ang tumatawag. Boss, bukas ng gabi ay may charity banquet. Ang host ay ang Pamilya Bai, nagpadala sila ng imbitasyon sa inyo at sa iyong asawa. Tingnan mo, ang Pamilya Bai, si Bai Ningbing, pumikit ako ng mga mata. Isang ngiti na malamig ang lumitaw sa aking mga labi, pumunta, bakit hindi pumunta? Tamang-tama, may ilang lumang utang na dapat na ring ayusin, gusto ko ring makita, itong munting babae na nasa aking mga bisig. Kapag makita niya ang kanyang matalik na kaibigan, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Charity banquet. Ginanap sa isang 7-star hotel na pag-aari ng Pamilya Bai. Ako ay nakasuot pa rin ng formal na damit at ang buong kaganapan ay puno ng magagandang damit at pabango. Ang kaganapan ay hindi akma sa akin. Si Liu Yan ay nakasuot ng isang kulay muon na mahabang damit, ang kanyang mahabang buhok ay nakataas. Inilantad ang kanyang lieg na parang sisne, napakaganda at dalisay, parang diyosa ng buwan. Nang kami ay dumating, kami ang naging sentro ng atensyon. Hindi ba yon ang bagong maliit na presidente ng Pamilya Liu? Ang ganda talaga niya, sino ang lalaking katabi niya? Ang suot niya ay napaka-formal, parang security guard niya, laye, narinig ko. Ang lalaking ito ay isang batang mangingisda. Ang Pamilya Liu ay nabuhay muli dahil kumonekta siya sa isang misteryosong malaking tao. Si Liu Yan ay kasama niya para magpasalamat, ang mga chismis ay parang langaw na humuhuni. Wala akong pakialam, kumuha ako ng juice mula sa tray ng waiter. Lilad, hindi ito ang aking paboritong homemade yellow wine, minus points. Pero ang mukha ni Liu Yan ay namumutla. Siya ay kusang lumapit sa akin ng isang hakbang, at mahinang nagsabi, pasensya na, pinagdadaanan mo ang kahirapan. Kahirapan? Tumawa ako na pinapakain ng ganito kagandang babae. Masaya ako at hindi ko na kailangan pang mag-alala, siya ay napatawa at napaiyak, kinurot ako sa baywang. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran namin, Liu Yan. Ngayon ay mas lumalala ka na, lumingon kami, akala ko malaki ang kakayahan mo. Pero sa huli ay nakahanap ka ng isang batang mangingisda. Ano, wala na bang tao ang Pamilya Liu? Kailangan magbenta ng katawan para makakuha ng investment. Ang kanyang mga salita ay masama at mapang-uyam, ang mukha ni Liu Yan ay agad na nawalan ng dugo. Sa nakaraang buhay, si Bai Ningbing din ang gumawa nito, paulit-ulit na sinasaktan ang dignidad ni Liu Yan gamit ang pinakamapang-uyam na salita. Noong gusto ko sanang magsalita, hinawakan ako ni Liu Yan, huminga siya ng malalim. At hinarap ang tingin ni Bai Ningbing, sa halip ay ngumiti siya ng mahina, Bai Ningbing, naiinggit ka ba sa amin? Ang ekspresyon ni Bai Ningbing ay nagyelo, naiinggit ako. Sa isang walang kwentang basura tulad mo. Tumawa siya ng malamig, hindi, umiling si Liu Yan. Pagkatapos, ginawa niya ang isang aksyon na ikinagulat ng lahat. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga paa, niyakap ang aking leg, at sa aking pisngi. Nag-iwan siya ng malakas na halik, pagkatapos ay lumingon siya sa natulala na si Bai Ningbing.
Binigkas niya ang bawat salita. Naiinggit ka ba dahil ang taong katabi ko ay ang aking minamahal at ikaw, mula pagkabata hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Kahit ang aking nobyo ay nakasuot ng damit mula sa palengke, sa aking paningin, mas maliwanag pa siya kaysa sa mga bituin sa langit. Gusto niyang magpahinga, ako ang magsisikap para kumita ng pera para sa kanya. Masaya ako, anong pakialam mo? Ikaw na babaeng walang nagmamahal. Hindi mo maintindihan, ang pampublikong pagtatangi ay hindi maitago. Tinitingnan ko ang batang ito sa aking mga bisig. Napuno ng lakas ng labanan, ang aking puso ay nagagalak, sarap, sobrang sarap. Ang inaasahang pampublikong pagtatangi na eksena ay natupad, ang mukha ni Bainingbing. Agad na naging kulay ng atay ng baboy, siya ay nanginginig sa galit, itinuro si Liuyan. Hindi makapagsalita ng isang salita sa mahabang panahon, sa sandaling iyon, isang mas mahalagang personalidad ang pumasok. Ang malaking negosyante ng lungsod, si Lolo Lee na may bilyong yaman, nakasandal sa kanyang tungkod. Naglakad sa gitna ng grupo ng mga tao, lahat ay nagbigay daan at magalang na bumati. Si Bainingbing ay mabilis na nagtago ng galit sa kanyang mukha, ngumiti at sumalubong. Lolo Lee, bakit kayo nandito? Ngunit si Lolo Lee ay hindi man lang tumingin sa kanya. Dumiretso siya sa akin at sa harap ng lahat. Sa hindi makapaniwalang tingin, ang dakilang taong ito na kahit isang maliit na paggalaw ay magpapayanig sa negosyo ng lungsod. Sa akin, itong batang mangingisda ay yumuko ng may paggalang, Ginoong He, nandito rin kayo. Bakit hindi kayo nagpaalam ng maaga? Sana ay pinuntahan ko kayo, ang buong lugar ay tahimik. Ang mga panga ng lahat ay bumagsak, ang ekspresyon ni Bainingbing ay parang nakakita ng multo, tiningnan ko ang kanyang mukha na puno ng emosyon. Tamad na itinaas ang juwis na hawak ko, dumadaan lang, nagkataon, ng gabing iyon. Si Bainingbing ang naging pinakamalaking katatawanan sa buong handaan. At ako, ang pretty boy na nasa tabi ni Liuyan, ang naging pinakamisteryosong presensya sa gabing ito. Ang isang taong mapiyukod ni Lolo Lee ay magiging isang ordinaryong tao ba? Kahit gamitin ang daliri sa paa, alam na imposible. Sa isang iglap, iba't ibang haka-haka tungkol sa aking pagkakakilanlan ang kumalat ng napakalakas. May nagsabing ako ay tagapagmana ng isang nangungunang marangal na pamilya mula sa kabisera. Nag-eksperimento sa buhay, may nagsabing ako ay tagapamahala ng isang lihim na pinansyal na dinastya mula sa ibang bansa. Mayaman na kayang tumabla sa buong bansa. Sa madaling salita, wala nang nangahas na sabihin na ako ay umasa sa babae. Pagkatapos ng handaan, sa pag-uwi, palihim akong pinagmamasdan ni Liuyan. Kung may gusto kang itanong, itanong mo na lang. Nagmamaneho ako, hindi tumitingin sa gilid. Anong relasyon mo at ni Lolo Lee? Sa wakas, hindi na niya napigilan. Nag-isip ako. Masasabi kong kalahati siyang estudyante ko. Noong nakaraang buhay, nabigo siya sa pamumuhunan, malapit ng mabangkarote, at pinayuhan ko siya ng ilang salita. Siyempre, hindi ko sinabi na noong panahong iyon, siya ay mahigit 80 taong gulang na, at ako ay 30 pa lamang. Halatang hindi naniwala si Liuyan, ngunit wala siyang makitang dahilan para kontrahin. Ang atmosfera sa loob ng kotse ay biglang naging mahirap. Pag-uwi namin, gusto ko ng maligo. Ngunit hinawakan ako ni Liuyan. Hikyang, mag-usap tayo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pa nagkaroon ng ganitong kaseryosohan. Kumilos ang puso ko, alam kong darating. Ang dapat dumating. Umupo kami sa sofa ng sala, may 1 metro ang layo. Sino ka ba talaga? Diretsong tanong ni Liuyan. Ako ang asawa mo, si Hikyang. Sagot ko, huwag mo akong lokohin, medyo nainis siya. Ikaw ay hindi ang Hikyang na kilala ko. Bakit mo alam ang napakaraming bagay? Bakit mayroon kang ganoong kalaking kapangyarihan? Ikaw, Lee. Tumigil siya, huminga ng malalim. At tinanong ang pinakamahalagang tanong, nag-reincarnate ka rin ba? Ang dapat dumating ay dumating na. Tinitigan ko siya ng walang sagot, sa halip ay nagtanong pabalik, at ikaw? Nagkatitigan kami. Parang nagyelo ang hangin. Pareho naming nakita sa mga mata ng isa't isa ang parehong pagkagulat. At pagkaunawa. Ikaw nga ay G. Ikaw pala ay E. Sabay kaming nagsalita. Sa susunod na segundo, hindi na napigilan ni Liuyan. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Bigla siyang sumugod, niyakap ako ng mahigpit. Inilagay ang kanyang mukha sa aking dibdib at sumigaw ng malakas, umiyak ng napakasakit. Parang ilalabas ang lahat ng hirap at sakit ng dalawang buhay. Ikaw na walang hiya. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Hindi mo ba alam kung gaano ako natakot mag-isa? Habang umiiyak, hinampas-hampas niya ako ng kanyang mga kamao sa aking dibdib. Hindi ako umiwas, hinayaan ko siyang maglabas ng sama ng loob. Mahigpit ko lang siyang yakap. Paulit-ulit na hinahaplos ang kanyang likod at bumulong sa kanyang tainga, pasensya, pasensya. Hindi ko rin alam. Akala ko ako lang ang nag-iisa. Hindi ko inaasahan na siya ring nag-reincarnate. Kaya naman agad niyang tinanggap ang aking kakaibang kasal na may dote, kaya naman siya ay naging ganito katigas kay Jiboda at Bainingbing.
Kaya naman alam niya lahat ng aking mga gusto. Nagluto para sa akin. Sa katunayan, dala niya ang alaala ng nakaraang buhay. Noong panahong iminungkahi ko iyon, ang nakita niya ay hindi kahihiyan, kundi kaligtasan, ito ang tanging liwanag. Sa kanyang madilim at walang pag-asa na buhay. At ako, ang tangang ito, akala ko ako ang mahusay sumulat ng script. Na itinulak ko siya sa bangin. Kailan ka nag-reincarnate? Nang humina na ang kanyang iyak. Malambing kong tanong. Sa umaga ng araw na nagkaroon ng problema ang tatay ko, humihikbi niyang sagot. Nagising ako, natuklasan ko na bumalik ako bago nangyari ang trahedya. Natakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Alam ko lang na hindi ko na dapat ulitin ang landas ng nakaraang buhay. Nais kong lumapit sa iyo, ngunit hindi ko alam kung paano sasabihin. Noong nakaraang buhay, kami lamang ay ordinaryong kaklase. Pagkatapos ay lumapit ka sa akin upang mangutang. Sabay kong tinapos ang kanyang sinasabi. Tumango siya. Sa oras na yon, naisip ko kahit hindi makahiram ng pera, makita man lang kita ay sapat na. Hindi ko inaasahan. Nasasabihin mo ang mga ganoong salita. Habang nagsasalita, namula ang kanyang mukha. Noon, naisip mo ba na? Napakawalang hiya ko, na pumayag sa lahat para sa pera, maingat niyang tinignan ako. Napatawa ako, iniunat ang kamay at kinurot ang kanyang pisngi. Bobo, noong panahong iyon, iniisip ko. Ang asawa ko ay napakatalino, agad niyang nakuha ang aking punto. Anong punto? Ang mahalaga ay gusto kitang pakasalan, mula simula hanggang wakas, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Mahina ang boses ko. Pero may di matitinag na katatagan. Napupuno ng luha ang mga mata ni Liu Ruyan. Pero sa pagkakataong ito, luha ng damdamin. Siya mismo ang lumapit at hinalikan ako sa labi. Ang halik na ito, hindi na gaya ng sa hapunan, parang haplos lang ng tutubi sa tubig. Kundi dala ang pag-ibig at paungulila ng dalawang buhay, mainit at matagal. Mula sa sopa, naghalikan kami hanggang sa karpet. Mula sa karpet hanggang sa kama ng silid tulugan. Isa-isang nahulog ang mga damit, nang dumampi ang aking palad. Sa kanyang mainit at makinis na balat, malinaw kong nadama ang panginginig ng kanyang katawan. Takot ka ba? Tumigil ako at tiningnan ang kanyang malalabo ang mga mata. Umiling siya, at sa kakusang itinaas ang kanyang mga hita, pumulupot sa aking baywang. Hikyang, bulong niya sa aking tainga, naghintay ako ng dalawang buhay para sa araw na ito. Nang gabing iyon, sa pinakasimpleng paraan, pinunan namin ang pagkukulang ng dalawang buhay ng isa't isa. Dilim na ang gabi, at ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Matapos masira ang hadlang na yon, biglang nagbago ang relasyon namin ni Liu Ruyan. Dati, kontratang mag-asawa lang. Ngayon, mainit na magkasintahan. Ang lapit-lapit namin, hindi na kinaya ni Assistant Chen. Amo, Mrs., ito ang strategic plan para sa susunod na quarter. Maaari ba ninyong tingnan muna? Nakatayo si Assistant Chen sa sala, nakikita kaming magkayakap sa sopa, nagpapakain ng prutas sa isa't isa. Sumikip ang kanyang mata. Hindi na, sabi ko nang hindi man lang tumitingin. Iminulat ko ang bibig para tanggapin ang ubas na iniabot ni Liu Ruyan. Ikaw na ang bahala. Huwag mo akong gambalain sa mga maliit na bagay na ito, nakakaabala sa pagpapalago ng relasyon ko sa asawa ko. Assistant Chen. Namula si Liu Ruyan sa sinabi ko, tinulak ako. Huwag kang magsalita, importante ang trabaho. Pagkatapos ay kinuha niya ang dokumento at seryosong binasa. Ito ang asawa ko Mabait at maasahan. Hindi tulad ko, gusto ko lang maging walang silbi. Na-announce na ang bankruptcy at liquidation. Si G. Boda at ang tatay niya ay may utang na daan-daang bilyon. Lahat ng ari-arian nila ay na-freeze. Ngayon, wala na silang matirhan. Inutusan ko ang mga tao na bantayan sila. Kagabi, sa ilalim ng tulay. Nag-away sila para sa isang piraso ng tinapay. Oh, talaga, nagkaroon ako ng interes. May video ba? Ipadala mo sa akin, Assistant Chen. Meron. Maganda ang ginawa mo. Nasiyahan akong tumango. Patuloy mong bantayan. Huwag silang hayaang mamatay, pero huwag din silang hayaan na maging maganda ang kanilang kalagayan. Gusto kong maranasan nila lahat ng hirap ng mundo. Para sa lahat ng ginawa nila kay Liu Ruyan noong nakaraang buhay. Magsisi sila hanggang sa mamatay. Mahina ang aking boses, pero naintindihan ni Liu Ruyan ang kahulugan. Ibinaba niya ang dokumento, hinawakan ang aking kamay, at mahinang nagsalita. Hikyang, salamat. Para saan, hinawakan ko rin ang kanyang kamay. Ang gawin ng lahat para sa iyo ay tungkulin ko. Ano na si Baining Bin? Nag-aalangan siyang nagtanong. Nang banggitin si Baining Bin, ang ekspresyon ni Assistant Chen ay nagbago, may kakaiba. Mrs., ang sitwasyon ng pamilya Bai ay komplikado. Maingat na nagsalita si Assistant Chen. Simula noong hapunan na yon, ang posisyon ni Baining Bin sa pamilya ay bumagsak ng husto. Labis na nadismaya sa kanya si Lolo Bai. Binawi nito ang lahat ng kapangyarihan sa kanya. Ngayon, sa bahay lang siya araw-araw, hindi pumupunta kahit saan.
Malamig na nagsalita si Liuruyan, ayoko nang makita siya. Ang sugat na dulot ng pagkakanulo ng pinakapinagkakatiwalaang kaibigan ay hindi mabubura ng isang simpleng paumanhin. Pagsang-ayon akong tumango. Narinig mo ba, Assistant Chen? Sabi ng asawa ko, ayaw niyang makita. Kahit na dumating ang Diyos mismo, hindi rin siya makikita. Kung mag-contact siya ulit, ay block mo na lang diretsyo. Opo, boss. Akala namin. Natapos na ang bagay na ito. Pero minamaliit namin ang pagkamatigas ng ulo ni Bai Ningbin. Makalipas ang ilang araw, nagpunta kaming mag-asawa ni Liuruyan sa isang bagong bukas na pribadong restaurant para kumain. Mahirap magpareserba sa restaurant na ito. Sabi nila, weirdo raw ang may-ari, tumatanggap lang ng mga customer na gusto niya. Siyempre, hindi ito problema para sa akin dahil ang restaurant na ito ay pag-aari ko. Katatapos lang naming maupo sa pribadong kwarto nang bumukas ang pinto. Nakatayo si Bai Ningbin sa pintuan, mukhang pagod, mabigat ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero nakasuot pa rin siya ng mahal na custom-made suit, pinapanatili ang kanyang huling dignidad. Bakit kayo nandito? Nang makita niya kami, may kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata, na agad naging matinding puot. Tamad kong sinagot, ikaw nga. Miss Bai, mukhang hindi ka welcome dito. Agad na tumakbo ang manager ng restaurant. Natatakot, Hikyang, saan ba ako mas mababa sa kanya? Sa pamilya, sa kakayahan? Ano bang kulang sa akin? Bakit hindi mo man lang ako tingnan? Ito ang tanong na napipinya sa dalawang buhay. Bago pa ako makasagot, ngumiti si Liuruyan. Bai Ningbin, hindi mo pa rin ba nauunawaan hanggang ngayon? Hindi ka mas mababa sa akin, mula sa ugat mo ay bulok ka na. Ang tinatawag mong pag-ibig ay pag-aari at pagkawasak. Kung hindi mo makuha, sisirain mo. Samantalang ang pag-ibig ni Hikyang ay pag-ingat at pagtupad. Nang makita niya akong nasa putik, hindi siya tumawa o nanghulog ng asin sa sugat. O kaya'y sinamantala ang aking kahinaan, kundi ginawa niya ang lahat para hilahin ako palabas. Ikaw at siya ay magkaibang-kaiba, ang bawat salita ni Liuruyan ay malamig kong dinagdagan. Sapagkat minahal ko siya sa dalawang buhay. At ikaw, sa aking paningin, hindi ka man lang kasing halaga ng isang random na tao. Ang huling dayami ay nabasag. Nanginginig ang katawan ni Bai Ningbin. Parang naalisan ng lahat ng lakas, bumagsak siya sa sahig. Nakita niya kaming magkahawak kamay ni Liuruyan. Nakita niya ang walang pagkukunang pagmamahal at pagkakaisa sa aming mga mata. Sa wakas, napasigaw siya ng tawa, nakakatakot at walang pag-asa. Dalawang buhay pala. Hindi ako natalo ng walang dahilan. Tumawa siya hanggang sa umiyak, nahalo ang makeup, mukhang gusgusin at walang kwenta. Hindi na siya ang dating mapagmataas na presidente ng negosyo. Isang kaawa-awang talunan na lamang siya. Ang pagkabigo ni Bai Ningbin ay hindi gaanong nagdulot ng alon sa aking puso. Wala akong awa sa kanya, pagkainip lamang. Ang sakit na ibinigay niya kay Liuruyan noong nakaraang buhay ay sapat na upang bayaran niya ng isang buhay na pagsisisi. Pinalabas siya ng manager ng restaurant. Tahimik ang pribadong silid. Tiningnan ako ni Liuruyan. Mahina niyang tanong, masama ba ako? Hindi. Hinila ko siya sa aking mga bisig at hinalikan ang kanyang noo. Ang asawa ko ang pinakamabait na tao sa mundo. Para sa masasamang tao, hindi dapat gamitin ang pamamaraan ng mabubuti. Ngumiti siya. Siya ay naging magandang presidente, matapang sa negosyo, pinasigla ang Liu Group. Ako naman ay naging tamad na manugang, nag-ehersisyo at nagluluto sa bahay araw-araw. Nag-aaral ng stock trading at paminsan-minsan tinitingnan kung ano ang bagong kalokohan ng aking mga empleyado. Ang palayaw na wala pa ring nagising si Hikyang ngayon ay naging indikasyon ng presyo ng aming stock. Kapag isang araw akong hindi pumasok, stable ang pagtaas ng presyo. Paminsan-minsan kung bigla akong magpunta sa kumpanya. Tiyak na babagsak ang presyo ng stock sa araw na yon. Ang mga mamumuhunan ay nag-iwan ng komento sa opisyal na social media. Pakiusap, pakitulungan niyo ang inyong boss. Hayaan niyong manatili siya sa bahay at magpahinga, okay lang ba? Chairman He, para sa akin, mangyaring maging isang walang kwentang tao. Huwag kayong lumabas para takutin kaming maliliit na mamumuhunan. Mahigpit naming iminumungkahi na ikulong ni Liu si Chairman He sa bahay at itapon ang susi. Tuwing nakikita ko ang mga komentong ito, natatawa ako ng sobra. At si Liuruyan naman ay titingin sa akin na may inis at pagmamahal. Pagkatapos ay kukunin ang aking telepono, idiin ako sa sopa, at bibigyan ako ng masahe. Nagbabasa ka na naman ng mga walang kwenta, pagod ka ba? Tutulungan kitang imasahe. Kaya komportable akong nakahiga sa kanyang hita, tinatamasa ang serbisyong puno ng pagmamahal ng aking asawa, habang palihim na inaabot ang kanyang blusa. Gumagalaw ang aking kamay sa kanyang makinis at patag na tiyan. Ah, dito, konting pindot pa. Hikyang, huwag kang gumalaw. Namula siya sa kahihiyan at galit, tinamaan ang aking kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinalikan ito.
Masamang umiti, asawa, ngayong gabi, subukan natin ang bagong damit na binili natin. Ang kanyang mukha ay namula na parang dugo. Manyak, ang aming buhay. Puno ng mga ganitong matamis at maliliit na araw-araw na sandali. Magkasamang nagluluto, magkasamang nanonood ng lumang pelikula sa sopa. Magkasamang umidlip sa hapong puno ng sikat ng araw. Nag-alaga kami ng isang pusa na ragdoll, pinangalan ng Yuan Bao. Dahil ito ang kapalit ng 100 milyon na bigay kasal. Si Yuan Bao ay sobrang malapit sa amin, lalo na mahilig matulog sa aking abs. Ang manyak ay laging nagsiselos, inaalis ito at saka siya mismo ang hihiga. Itong parte ay akin. Eksklusibo, ipapahayag niya ng may pagmamayari. Nag-aaway din kami. Halimbawa, kapag lihim akong uminom ng malamig na serbesa at mahuli niya, magagalit siya at hindi ako kakausapin sa loob ng 3 araw. Kailangan kong gamitin ang lahat ng paraan, magpakaawa, mag-cute, magpa-cute, mag-amin, at pagkatapos ay magkaroon ng malalim na pag-uusap. Para lang mapatawad ang aking asawa. Mabilis ang mga araw at biglang dumating ang aming ikalawang. 1 taong anibersaryo ng kasal. Sa araw na ito, espesyal na inalis ng manyak ang lahat ng trabaho, sinabing bibigyan ako ng sorpresa. Dinala niya ako sa tabing dagat. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang buong dalampasigan ay naging kulay ginto. Ang mga alon ay paulit-ulit na humahalik sa buhangin. Naglabas ng malambot na tunog. Hawak ni Liu Ruyan ang kamay ko at naglalakad kami ng nakayapak sa dalampasigan. Hikyang, naaalala mo ba itong lugar? Bigla niyang tanong. Natigilan ako. Dito noong nakaraang buhay, kung saan ko siya niligawan. Noon, nagsisimula palang umunlad ang aking negosyo. Sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Inimbitahan ko siya rito. Naghanda ako ng mga bulaklak at singsing. At isang mahabang talumpati ng pag-ibig. Pero hindi siya dumating. Nang maglaon, nalaman ko. Noong araw na yon, siya'y napilitang pakasalan si Jiboda. Dito nagsimula ang lahat ng aking pagsisisi noong nakaraang buhay. Naaalala ko. Medyo namamaos ang boses ko. Pasensya na. Tumalikod si Liu Ruyan. Tumingin sa akin, namumula ang kanyang mga mata. Noong nakaraang buhay, hindi ako tumupad sa aking pangako. Wala iyon. Inabot ko ang kamay ko upang punasan ang luha sa kanyang mga mata. Sa buhay na ito, dumating ka. Dumating ako. Tumayo siya sa kanyang mga daliri sa paa at hinagkan ako. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang aming mga anino ay humaba ng husto. Husto, hikayang, Elngan. Magdaos tayo ng kasal. CJ, magsusuot ako ng pinakamagandang wedding gown sa buong mundo. Ikakasal sa'yo. CJ, gagawin kong alam ng lahat na ikaw ang asawa ko, si Liu Ruyan. Ikaw ang tanging ibigin ko sa buhay na ito. CJ, tumingin ako sa kanya at mumiti. Lahat ng sasabihin mo, mahal. Pero bago ang kasal, may isang bagay muna tayong kailangang gawin. Ano? Binuhat ko siya sa baywang. Mabilis akong naglakad patungo sa malapit na beach villa. Ang silid tulugan ng mga bagong kasal. Ang aming kasal ay idinaos ng Ingrande at Marangya. Halos lahat ng mga kilalang tao sa syudad ay dumalo. Si Matandang Li mismo ang naging punong abay, at nang mapuno ng luha ang kanyang mga mata sa tuwa, sinabi niya na ang pagsaksi sa aming pagsasama ay ang pinakamalaking karangalan sa kanyang buhay. Si Assistant Chen, bilang aming si pamilya sa panig ng nobya, ay umiyak ng mas malala pa kaysa kay Matandang Li. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, sinabi niya na sa wakas ay nakita na niya ang kanyang boss na nabubuhay. Ang buhay na pinapangarap niya. Kung mamatay man siya, wala na siyang pagsisisihan. Tiningnan ko siya nang walang masabi. Sa isip ko, sana hindi ka mamatay. Kailangan ka pa ng kumpanya. Si Liu Ruyan ay nakasuot ng wedding gown na ako mismo. Ang nagdisenyo para sa kanya. Siya'y maganda, parang prinsesang lumabas mula sa isang fairy tale. Nang hawak niya ang kamay ng kanyang ama at dahan-dahang lumapit sa akin, nadama kong ang lahat ng liwanag sa mundo ay nakatuon sa kanya. Si Tatay Liu ay ganap ng gumaling. Ngayon, ang kanyang mukha ay namumula sa kalusugan. At siya'y masigla. Inilagay niya ang kamay ni Liu Ruyan sa aking kamay. Tinapik ang aking balikat at seryosong sinabi, sa susunod na buhay. Sa susunod pang susunod na buhay, ibigin ko lamang siya mag-isa. Sa oras ng pagpapalitan ng singsing, nakita ko si Bailingbing sa ibaba ng entablado. Dumating din siya, hindi inanyayahan. Nakatayo siya. Sa pinakatagong sulok, nakasuot ng simpleng itim na damit, walang pampaganda, walang anumang kolorite. Tumingin lamang siya sa amin mula sa malayo. Tumingin kay Liu Ruyan. Sa kanyang masayang ngiti, tumingin sa aking mga matang puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng inggit at galit. Natira na lamang ang walang katapusang kalungkutan at pagsisisi. Nang magyakapan at maghalikan kami ni Liu Ruyan, nakita ko siyang tahimik na tumalikod at umalis sa bulwagan. Ang kanyang kwento ay natapos na, at ang kwento naming dalawa ni Liu Ruyan ay nagpapatuloy pa. Pagkatapos ng kasal, hindi kami pumunta sa sikat na honeymoon destination.
Sa halip, bumalik kami sa aming bahay sa tabing dagat. Sa gabi, nakahiga kami sa kama, nakikinig sa tunog ng alon sa labas ng bintana. Asawa, biglang tawag sa akin ni Liruyan. Elngan. Inakbayan ko siya. Pakiramdam ko parang nananaginip lang ako. Mahina niyang sabi, ang sakit ng nakaraang buhay ay masyadong totoo. Lagi kong kinakatakutan na pagmulat ko ng mata. Ang lahat ng ito ay mawawala. Hindi ito panaginip. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at inilagay sa aking dibdib. Ito ay tumitibok para sa'yo. Bawat tibok totoo at malakas. Muli kong hinawakan ang kanyang kamay at inakay pababa. Inilapag ito sa aking matigas na ebis. At dito, hindi ba ito ang paborito mong unan kapag natutulog ka? Tuturin ito. Namula ang kanyang mukha. Sinuntok ako ng mahina. Bastos ka. Ngumiti ako at binaligtad ang aking katawan. Inagan ko siya sa ilalim ko. Asawa, ang gabi ng kasal ay pinakamahalaga. Oras na para gawin natin ang ating tungkulin. Ang buwan sa labas ng bintana ay malumanay na bumubuhos ng liwanag sa loob ng silid. Ang tunog ng alon ay naging pinakamagandang background music ng aming pag-ibig. Alam ko na sa buhay na ito ay magiging masaya kami ng ganito magpakailanman. Sapagkat 2 buhay kaming naghintay upang makuha ang pagkakataong ito ng ganap na kaligayahan. At ang bawat perpektong araw ay nararapat nating pahalagahan ng buong puso, di ba asawa? Ganyan ang isang buhay. Wakas.